Alam niyo, hindi ko labos maisip na matutuwa ako ng ganito sa bagong Z900. Halos 4 na araw sa akin to at kahit pa paano gamay ko na siya. In this video, sabihin ko sa inyo yung mga nagustuhan ko sa kanya at mga hindi natin masyado nagustuhan sa kanya. Mukhang mapapabalik tayo ulit sa Z9 ah. Unang dahilan kung bakit ka dapat kumuha ng bagong Z9, yung makina niya. Kung napanood nyo last upload, sinabi natin doon yung mga nabago sa makina niya. Onting tweaks lang naman. 948cc displacement na nabawasan ng 2 horsepower dahil sa updated engine, resulting to 123 horsepower at nadagdagan ng piso yung bigat niya. 213 or 214 kilograms yung wet weight. Actually guys, yung power to weight ratio na na-compromise sa kanya, sobrang minimal lang. Hindi mo ramdam kapag na-under ka. Kapag sinubukan mo yung lumang Z9 at itong bagong Z9, hindi mo mararamdaman unless i-dyno mo. Teka nga, parinig ko sa inyo yung makina. Inline 4 Z9. Naka-stock exhaust pa kasi. Medyo tahimik pa siya. Sarap ng tunog, mami. Grabe to. Try ko tayo. Alam niyo, buti makulimlim ngayon ha. Nung nag-review ako, grabe trek yung araw. O bago na to, The Orchard Phase 5. Bawal dito pumasok. Bawal pala tayo dito. Okay, sobrang bago pa ng bike, 149 kilometers pa lang tatakbo. Pagdating sa mga middleweight bike, Z900 ang isa sa mga paborito kong makina kasi sobrang tame, sobrang kalmado, sobrang pino ng power, and at the same time, andun yung sipa. By the way guys, dahil sa updated Euro 5 engine, in-improve nila ang low end torque nito, kaya naman sabi natin nasa second gear tayo. Pinakita ko na to sa review pero papakita ko ulit. Guys, tignan nyo nasa 40 km per hour tayo, pero onting piga lang, add tayo ng 10% sa throttle. Grabe, di ba? Uy, what? Okay lang yun, may bombero naman. Piga tayo ng kakapiranggot lang. Nakita niyo yung power na yun? 123 horsepower kahit nabawasan ng 2 horsepower to. Malakas pa rin siya. Yung mga 119 horsepower nga na bike, sira ulo na sa daan, diba? Sama mo pa ng 99 Newton meters of torque na power, dude. Solve na solve ka na. And itong klaseng power band, ang sweet spot nito is nasa low to mid. So ideal yung ganong power band sa city. Madali kayo makaka-overtake pang weekend rides. Pag street oriented ang power ng Z9, at the same time mag-e-enjoy ka. May mga nabasa ako sa comment section last upload natin, CB650R daw o Z900. Total hindi daw nalalayo ng ganun yung presyo. Pareha silang inline 4, conventional inline 4, pero magkaiba sila ng karakteristik eh. Ito yung masasabi kong inline 4 na pino. Pag pumiga ka, ibibigay niya yung gusto mo. High RPM, swabe pa rin yung takbo mo. Tsaka mas maganda ang tunog nito, mas pino. Hindi katulad dun sa CB na medyo magaspa, mid RPM, andun na yung vibration. So mas gusto ko ang power band nito. Maikli man ang rev range nito, hanggang 10,000 RPM lang, 11,000 na yung red line. Konting piga mo pa lang, mapashift ka na agad eh. Tahimik ng bike, grabe. Uy. That is why para sa akin, ito ang number 1 reason kung bakit kailangan mo kumuha ng Z9, yung makina niya. Pangalawa, nakita niyo yan, yung nangyayari sa bike. Nagpapalit tayo ng gear nang di humihipiga sa clutch. Ang tawag dyan, quick shifter. Iba rin po yung clutchless shifting. Skills naman yon.
Ito device na nakalagay sa bike. Pero itong quick shifter, ito yung tipong hindi mo naman talaga kailangan for your everyday use. Kahit wala nito, mabubuhay ka pa rin, mag-enjoy ka pa rin sa motor. Yun nga lang, kapag naranasan mo ng gumamit ng quick shifter, hanapin mo ni. Kasi sobrang enjoy gamitin. For example, nasa second gear tayo. Magkangat ako ng gear. Third gear, fourth gear, fifth gear, sixth gear. Downshift tayo. 5, 6 tuloy. 5, 4, 3. Downshift. 5, 4, 3, 2. Ganon siya kabilis. Actually, itong mga quick shifter, pinakilala to sa mga sport bike. Dahil importante sa racetrack yung ganitong device. Kasi ilang millisecond yung masasave mo eh. Isa pa. Lakas ng power nito. Kung bibili ka ng quick shifter separately, sabi natin walang quick shifter yung bike mo, itong mga ganito nag-range sa mga 25 to 30,000 eh. At yung iba pa, upshift lang kasi nga decable, hindi sila naka-ride by wire. Kahit yung standard version may kasama ng quick shifter, hindi lang dito sa SE. Kaliwa tayo. Pangatlo, ang hinahanap-hanap ko sa isang big bike ay cruise control. Ang laking tulong nito. Masaya pumiga ng pumiga. Pero imagine mo, nasa expressway ka, sobrang haba, namang mahaba, T-Flex, ang lala ng haba ng lugar na yun. Itong cruise control, kahit di ka na pumiga sa linyador, automatic ka nga andar. For example, nasa third gear tayo, 50 km per hour. Fourth gear, on ko yung cruise control, then set natin. Ayan, ganyan. So just imagine, ilang kilometro na ride, ang luwag ng daan, ganyan ka lang, relax mo lang ang katawan mo, upright mo lang, huminga ka ng malalim, tingin-tingin ka lang sa mga view, yan, enjoy mo lang ang buhay, di ba? Yun nga lang yung iba inaantok dito sa ganitong feature. Pero ako hindi, nag-enjoy ako sa ganito eh. Lalo na nagpunta akong Baler, naka-sport bike ako, kasama ko si Mrs. Kasi kapag yumuko ako all throughout ng ride at piga ako ng piga, ang sakit sa katawan, sakit din sa likod kasi sa lako yung bigat niya. Eto, kapag nakaganito ako, at least nakapag-upright ako ng posture, siya, hindi siya nakasandal sa akin, upright din siya. Plus, etong feature na to, itong cruise control, madalas nating nakikita way back sa mga 1000cc, sa mga adventure bike, sa mga sport touring, pero meron na sa 900cc. Para mawala yung cruise control, kailangan nyo either mag-brake kayo, foot brake, or pumiga kayo sa clutch. Pag pumiga naman kayo sa silinyador, paging ating ganyan, yan, babalik lang siya kung saan nyo sinet. So hindi siya makawala. Papasok ba tayo ng expressway? O di na siguro. Maluwag naman eh. Linggo ngayon eh. Ikot-ikot na lang tayo dito. Punta tayong Alabang. Pang-apat, yung presyo niya 637,000 pesos. Well, mabigat yon. Hindi mura yon, kahit ako namamalan sa presyo na yun. Pero kung ikukumpara mo yung presyo niya sa competitor niya, number 1 competitor nito yung MT-09 na SP. Yung motor na yon, Diyos ko day, 799,000 pesos. Halos 800,000 na. Halos parehas na displacement, din nagkakalayo. Triple naman yun. Ito kasi conventional 4-cylinder. For 637,000 pesos. By the way, that's the SE price. Wala pang presyo yung standard version dito sa Pilipinas. Iyo, parehas Kawasaki. Para sa akin, okay na rin eh. Kasi magkano ba yung Z9 SE dati? 618,000. So may 19,000 price bump. Dami na bago. Plus dito sa SE, naka Brembo M4.32 calipers kayo. Sa likod, naka S46 kayo na all-ins. Ano pa ba, USB cable kayo. So maraming good stuff sa SE. Magjowa nga ata. Nagra-ride sila. Ano pa bang dagdag sa SE? Ay, yung upuan. Ito, bago tong upuan. Tuto new routine. Sa MT-09, halos ganito rin ang specs na meron siya. Taas nga lang ng presyo. Uy, maganda tong corner na to. Woo! So para sa akin, solve yung presyo na yon. Okay na okay yon. Hindi para sa lahat, oo. Actually, yung mga big bike naman talaga hindi para sa lahat eh. Pero yung presyo niya okay sa akin, sapat lang. Kaya, uy, kinain niya yung linya nang di nag-signal. Uy, bumalik siya sa linya, man. Nice.
Teka na, U-turn na tayo. Traffic na dyan eh. Panglima ay yung bagong display. Medyo nakakabitin lang kasi ito yung mismong display nyo. Ito yung dashboard nyo. Ito lang yung display nyo. So ang laki ng allowance dito sa part na to. Pero 5-inch TFT display naman to. Sobrang laki, kailangan nilang ilalim yung handlebar. Dami nang nabago dito yo. Ibang iba na siya sa dati. Meron kayong lean indicator dito na para bang aviation type. Ayan, pag liko tayo, yan siya. Ayan, kapag sa kanan. Tapos hexagonal tachometer. Nice, no? So, itong ganitong klaseng display, asahan nyo na makikita na natin sa mga ibang bikes ng Kawi. Sinimulan lang nila dito siguro sa Z9. Yan na po ang display niya. Then, yung settings ng bike. Dito tayo sa settings niya. Yan. Ang simple lang eh. Dito sa part na to, mas gusto ko yung luma. Sobrang minimalist na to yun. At panghuli, the brand itself. Tulad din ng sinabi ko sa review natin, ito ang safe choice nyo kung kuha kayo ng motor. Kawasaki kilala as a reliable brand. Alis lahat naman ng Japanese brand. Subukan na to kasi naalala nyo kung matagal na kayo nakasabay-sabay sa channel, nasira ko yung sa X6R, as in total wreck yung kalahati nun, pati yung frame na dali. Nabuo pa natin siya, di ba? Nagawa natin siya ng paraan. Mabilis ko nakuha yung ibang parts eh. Ang problema lang yung frame, sobrang tagal, 6 months ata yun bago dumating sa akin. Ang dami rin mga orderan eh. Yan yung mga accessories na to, nagkalat online. Marami kang option na pwedeng pagbilan eh. So yun yung mga pros or advantages kung bakit itong bagong Z900 ang dapat mong kunin. Ulitin ko guys, hindi po ako bayad ng Kawasaki. Wala pa ako nakuha sa kanila kahit 5 duling. Gusto ko lang yung motor. Punta naman tayo sa bad side. Okay na tayo sa good side, punta na tayo sa bad side. Ang problema ko sa bad side, wala masyado. Kasi kahit pa paano naayos na nila yung mga hinaing ko dati. Pero kahit paano, para may masabi tayo sa video na to, naghanap ako ng 3 cons sa kanya. Well, minimal cons lang naman. Number 1, yung itsura niya. Sa part na to, kailangan kuminto para mapakita ko sa inyo. Guys, ganito po ang itsura ng bagong Z9. Nakita na naman siya last video. Ginawa natin ang full review kung anong itsura niya, kung anong meron siya, kung anong ma-offer niya. Ayan, yan siya, bagong Z9. Oo, maganda siya. Lalo na yung kulay niya, metallic graphite gray. Black na, gray fairings, tapos haluan mo ng metallic green. Gusto ko yung kulay niya. Pinaliit man yung shroud pero okay lang, maganda pa rin. Pero yung mukha niya, ang cute-cute niya na! Anak ng, sanay ako na sira ulo yung itsura niya eh. Dati kasi medyo malaki pa yung mata nito, parang mukha ng ZH2. Tapos may pangil dito sa part na to, parang Predator na gagamba. Gustong gusto ko yon. Ngayon kamukha niya na yung mga ibang motor na nagsilabasan ngayon. Nagkakamukha na silang lahat. Tapos ang liit-liit pa. Ewan ko, siguro ako lang, may mga ibang tao pa rin na nagustuhan yung bagong headlight. Sariling preference naman yon. Yun lang naman sa akin. At yung taillight niya, sakto lang. Hindi ganun yung wow factor at hindi rin naman ganun kasagwa. Futuristic taillight. Pangalawa yung riding position. Ito tulad ng sinabi ko sa review, hindi para sa lahat yung position na to. Ito yung masabi kong Street Fighter position, hindi po ito yung relax naked position. Masyadong papasok yung foot pegs niya, masyadong wide at mababa ang handlebar niya, at medyo mataas at pa-slant yung upuan niya, resulting to attack riding position. Ako sanay ako sa ganito kasi nakakailang sport bike na ako, so hindi na bago yung ganitong riding position sa akin. Actually, yung ganitong position na hinahanap ng katawan ko eh. Pero sa mga baguhan, first time magka big bike, magla long ride sa mga jowa nila, expect masakit sa katawan to. Mukha lang hindi kasi nigad, pero masakit sa katawan to. Pero guys, kukuha kayo nito, tulad ng mga tropa na pinapayuhan ko kapag kumukuha ng sport bike, lagi mong gamitin for 1 month. Pag nasanay ka na sa bike, walang wala na lang yung riding posture sa'yo. Pero enjoy nga eh, oh. Daling laruin eh. At lastly, ito sobrang minimal lang nito. Kahit ako hindi ko masyadong ginagamit itong part na to. Yung Kawasaki app, hindi user friendly yung app. Yun pa din. Siguro isang beses ko lang kinonect yung CX-10R ko dati sa app. Hindi ko na inulit kasi wala lang din naman sense. Karang nakikita mo sa dash, yun lang din makikita mo sa app. Pero dito sa Z9, pwede nyo gamitin na voice command yung app, tsaka yung pinaka-importante yung turn by turn navigation. Nakikita na natin yan sa mga modern big bikes na nagsilabasan ngayon. Yun yung parang may Google Maps kayo sa dash. Ang laking tulong nun kasi hindi nyo na kailangan maglagay ng cellphone holder. Anyway, hindi ko siya nasubukan kasi hirap akong i-connect yung phone sa bike.
Kailangan ng QR code. Di ko malaman kung para sa ba yung QR code. Pagkadaan tayo dito sa trail ng Vermosa. May pang off-road dito eh. May event ang tropa. Tusok-tusok night daw to eh. Yun nga lang malupa. Naging pang off-road tuloy yung Z9. O diba? Tayo hindi tayo magaganyan. Bibisita lang tayo kasi naka naked bike tayo eh. May mga ibang motor pala dito. Guys, overall sobrang gusto ko ng bagong Z9. Kung may extra budget lang ako, kukuha ko nito. Right, so that's my thoughts with this bike. Let me know what you guys think. Kung may gusto kayong i-add o kung may mali man ako nasabi, pa-clarify naman sa comment section. Ulitin ko guys, we want to thank Emerson, isang masugid natin subscriber, for letting me experience this bike. 2025 Z900, sobrang saya. Emerson, maraming salamat. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, kay liliwa like at kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayo mag-alala dahil nasa tamang channel po kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Magtatusok-tusok light lang kami kahit wala akong adventure bike. Mangulit-ngulit lang ako dito muna. At see you po sa next content.